Hello mga kabamshi, nagbabalik si Mami Airi. Kumusta kayong lahat? Ako naman ay super stress at busy. Kaya ako na-stress mga kabamshi dahil may nangyari kagabi dito sa amin. Muntik na kaming manakawan. Pero sa awa ng Diyos, hindi na tuloy. Kaya thank you Lord na talaga hindi po kami pinabayaan. Kasi baka worst pa yung mangyari mga kamamsi kung natuloy yung magnanakaw dito sa bahay. Actually kami yung inuna nung magnanakaw. Nakita namin siya sa CCTV namin, alas 10 pa lang mga kamamsi. Nasa likod na siya doon sa may coconut tree. Umakyat siya sa pader namin, tapos doon siya bumaba sa may coconut tree. Ako yung nakakita. Nung makita ko yung CCTV, talagang tumayo yung balahibo ko, natakot ako. Actually kaming lahat natakot kami. Kaya sabi ko kay Daddy Marco na pasalamat tayo na hindi siya nakapasok. Alam niyo mga kamamsi, minsan na kakalimutan namin na may bukas kaming bintana sa taas. Dito sa baba wala namang problema kasi may mga grills. Sa taas yung problema, nakakalimutan, lalo na yung sa pamangking ko. Doon sa kwarto ni Ellie kasi doon siya natutulog. Minsan nakakalimutan niya ganun. Kasi yung magnanakaw talagang gusto niyang pumasok mga kamamsi dito sa bahay. Yung bayaw ko nandito siya kasi may pinapaayos kami. Doon siya natulog sa may namin, labas. Doon sa may pagpasok dito, yung sa sliding door. Doon siya nakatulog. Pero kahit nandyan siya, talagang yung magnanakaw, talagang gusto niyang pumasok. Pero hindi niya tinuloy kasi nga nandun yung yung bayaw ko. Yung bayaw ko naman mga kamamsi, walang kaalam-alam na may tao pala. Makikita yan sa CCTV, ko dito ilagay mga kamamsi. Yung magnanakaw, naglagay siya ng dito sa mukha. Tapos parang gusto na niyang dito pumasok. Yung CCTV nag-ilaw. Umiilaw yun lalo na pag madilim, umiilaw yung CCTV namin pag may tao. Nailawan siya, kaya bumalik siya mga kamamsi sa may coconut tree. Tapos nag-upo-upo muna, pumunta siya doon sa may mangga, sa may namin, balon mga kamamsi. Parang tinatry niya talaga na makalapit dito sa may namin, glass door. Yung sliding window ba? Sliding door, ganyan. Gusto niyang makalapit, kaya lang siya, natatakot na dahil yung CCTV nag-iilaw, kaya hindi niya tinuloy. Umakyat siya sa mangga, palabas dito sa namin. Kaya pumunta siya dito sa kapitbahay namin, umakyat siya. Nakita ko kasi sinundan ko yung CCTV. Pagkaakyat niya sa mangga, hindi ko na siya makita. So, ang ginawa ko, muna ako, nag-stay doon sa video na yun. Tapos, ilang, seconds yun. Gumalaw yung mga tanim ni Papa na sigarilyas. So nung makita ko na gumalaw, sabi ko, ay, pupunta to sa kapitbahay namin. Talagang, umakyat siya. Sinundan ko talaga. Kasi yung kapitbahay namin, kinabukasan, yung mga bintana nila, bukas din. Maganda na lang na may mga, grills mga kamamsi. Kaya hindi sila napasok din. Kung may, bukas na bintana kagabi, sigurado napapasok talaga kami. Mananakawang kami or baka may ibang nangyari. Kaya thank you Lord kasi iniwas na kami sa kapahamakan talaga mga kamamsi.
Kasi yung tao na yun, parang parang walang takot. Hindi siya takot kasi maaga pa lang nandito na siya. Alas 10 pa lang or baka bago mag alas 10 nandyan na siya sa likod namin. Doon siya sa may kawayan nagtatago. Nag-aantay lang siya ng tiyempo. Kasi mga gising pa yan alas 10. Yung kapitbahay namin, nagkwento kanina, gising pa raw sila tapos may narinig sila sa labas nila na maingay, may mga gamit daw na parang basta nahuhulog na ewan. Hindi lang nila pinansin kasi akala nila yung pusa. Kahit nga yung bayaw ko, may naririnig siya pero binaliwala lang niya. Hindi niya alam na yun na yung magnanakaw. Pero mabuti na rin na hindi siya nagising. Kung nagising siya mga kamamsi, baka mag-away, di ba? So baka may may mamatay or Kaya sinabi ko rin sa bayaw ko na okay na rin yun na hindi ka nagising para iwas gulo. Hindi lang kami yung inanuhan niya, yung pinuntahan niya. Marami din dito. May ninakawan siya dito na isang bahay, may pera, tapos may pagkain pa siya na kinuha, kumain pa. Tapos dito rin may cellphone. May cellphone siya na ninakaw, iPhone. Tapos bag. Yung na yun, yung cellphone naman, yung may-ari, nurse. Nagre-rent sila dito. Yun, up and down. Sa taas sila natutulog. Tapos, yung mga bintana nila sa baba, walang grills. Doon nakapasok yung magnanakaw, mga kamamshi. Kasi, lang din yun, sliding window. Kaya yun, nanakaw yung yung iPhone. Tapos, nakita ko pa sa CCTV na madaling araw, siya dyan, naglakad, mga kamamshi, 2:23 ng madaling araw, hindi ko lang sure, basta naglalakad siya dyan, mga kamamshi, may siya, may bag, tapos naka yung jacket na may dito, ba yung hoodie. Tapos ang ginawa ko, tiningnan ko naman dito yung CCTV sa front kasi nga dumaan siya dyan. So sabi ko ay makikita ito dito sa CCTV. Nakita naman siya, mga kamamsi, pero hindi yung yung klaro ba, hindi siya makita yung niya, yung mukha niya. Siya, nagpunta doon. Siguro yun ang oras na nagnakaw siya ng iPhone at saka pagkain, bag, ganyan. Tapos mga lang, after 7 minutes or 8 minutes, bumalik siya ulit, mga kamamsi. Naglalakad siya dyan sa may gilid, tapos doon na siya nagdaan. May siya, may bit-bit na ewan ko, parang mantika, basta. Kaya yung iba, yung ninakawan din, natatawa din sila na kumain pa yung magnanakaw. Maliban sa pera, kumain pa raw, yung kinain yung bahaw, tapos yung noodles na niluto nila, kinain daw, tapos damit, nagnakaw. Kasi yung ibang damit nandun, iniwan. Nakita ko yung yung damit, pumunta ako doon. Iniwan talaga niya, mga kamamshi. Tapos may mga pagkain na mga binuksan na sabi ko, baka gutom na gutom talaga yung magnanakaw. Kaya sabi ko kay Daddy Marco na kami, magpader, mga kamamshi. Pataasan namin yung pader kasi doon doon umakyat yung magnanakaw. May mga may mga yung pader, may mga dumi yung sa paa niya. Kanina maraming pulis dito, tapos kanina rin bago magdilim, nandito sila nag-check.
Nakakatakot mga kamamshi, grabe. Grabe ang panahon ngayon, di ba na? Talagang hindi pa rin ako maka move on. Pag nakikita ko yung CCTV, talagang tumatayo yung mga balahibo ko. Nakakatakot mga kamamshi. Lalo na nung nag-flash yung CCTV namin, naka-block siya mga kamamshi. Makikita nyo yan, i-ano ko dito yung CCTV. Ay, nakakatakot. Grabe. Pero ayan, pasalamat talaga kami na hindi kami napasok. Thank you Lord. So ayun lang mga kamamshi, i-update ko kayo kung madakip ba yung magnanakaw. Kasi itong namin mga kamamshi, subdivision talagang pa to eh. Hindi pa to, alam namin yan mga kamamshi, na hindi pa to, wala pa tong mga pader. Pero may mga sila barbed wire na nilalagay. Pero makakaano pa rin, makakapasok pa rin ang mga magnanakaw. Kaya pag may meeting ng mga homeowners, i-suggest na maglagay pa ng mga street light, ayan, or paano may iwasan ba dyan yung mga magnanakaw na pumasok at labas. Kasi delikado mga kamamshi, lalo na kami, may mga anak kami, Diyos mio, marimaroy, Diyos ko. Ayan, so mga kamamshi, i-update ko kayo, okay? Bye-bye!